Matthew chapter 5, verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness in our lives. We thank you for we can gather as your family. Tapos kasta po Diyos kiti dayaw misika, pagyamanan misika, we reflect on our lives. Iti adua po Diyos nga bendisyon ngayon papay mo kada kami. Father, as we ponder on your words today, it is my prayer that you open our hearts, tapnohan niya, balin nga surface lang apo Diyos na gitoy, but we will really apply them in our daily lives. We will be mindful of your teachings, kitaan mi apo Diyos, no kas anuming i-aplikar na gitoy, iti panagbiag mi. Take your place, apo, ti daytoy nga lugar, agministro ka kadi apo, ti biag, ti tunggal may sakada kami, katawan sa bali nga may daydayaw, no saan lang nga sika. In Jesus' name we pray. Amen. Tugaw tayo, amen. Agbati tayo with damdama for our meeting para sa ating 4th year anniversary. Mag-meeting tayo kasi bagong venue yung pupuntahan natin, hindi dito. Doon tayo sa gym. Hindi naman sa dami-dami natin, pero for the sake lang hindi tayo masyadong makabayag tayo ba? No aircon. And tuloy tayo the family day after our 4th year anniversary. So, bati tayo basit damdama. Good. Once again, I welcome you, each and every one of you. Maragsakan na nakakita kini Ate Shalala. Ate ba? Batch. Ate Ayuri. Sir Wawi. Welcome kayo dito HCIM. Palakpakan tayo man sa you are very much welcome dito basit nga pagdayawan tayo. Feel at home, be at home. At home church, itinagan tayo because we want the home to come together as one family. Dahil iti mantra tayo. As for me and my house, we will serve the Lord. Kada iti amin nga lalaki, dahil iti kwada, kumbaga iralralida. Siya, kenti pamilya, agserbi kami kini Apo Diyos. Dahil ito mo, ito dumadaktal na, datuleng na kayo. Isuntumot lang iti moto yo dahita. Kaya yung moto yo? As for me and my house, we will serve the Lord. And we will teach the younger generation to do the same. Good. Well, welcome kada tayo, amen. We are still on our sermon series, Marks of a Blessed Life. Iti pakalasinan, iti biyag nga nabindisyonan under the bigger series on the Sermon on the Mount. Kaya nakatatidog sa kaya ito nga sermon series. Nasa first pa lang tayo, letter M, di ba? Nasa Marks of a Blessed Life pa lang tayo. Number 4 sa Marks of the Blessed Life. Kaya anyangay kung mga ron tiadalan tayo, we say that we are followers of Jesus Christ. Kaya adatoy mo iti majority, iti teachings niya po, iso nga masapol nga adalan tayo. Amen. Kaya uulit-ulitin ko itong blessed, makarios, marks of a blessed life. Pagkatanong sa katabi, blessed ka ba? Blessed ka ba? Ulit-ulitin natin tong blessed or blessed. Makarios ang kanyang Greek word. Hindi lang kasi siya basta happy. Sa mga translation, happy are those who hunger and thirst. Basta happy lang itin-translate na. Ngayon ko ng makarios, this is spiritually stable, spiritually secured, spiritually satisfied. It is really living under God's favor, yung life that is full of joy, full of love, and full of peace. Kahit na mapansin tayo at adalan tayo, it is not the wealthy, not the powerful, not the influential, not the happy or the beautiful people ang tinatawag ng Diyos na blessed, kundi yung mga taong umaasa, nagpapakumbaba, at talagang sa Diyos lang, kinaapo lang ti pagtaltalkan na nga eh. Kaya last Sunday, natapos natin yung pangatlo na topic natin, which is, blessed are the praus. Blessed are the meek. At hindi rin na naman siya basta gentle or humble. Yung word na meek, umawatan dito, yung praise God, karoon ako ng chance to really review. Hindi lang siya basta gentle or humble,
It has the idea of a wild horse being trained, being tamed. Kat adda jay strength na, adda jay power na, adda jay instinct na rin ng kabalyo, but it is now under the control of its master. So, sapay ko mga takas jay tayo, we are under the sovereignty of the Lord. Amen. Yung blessed are the poor in spirit, that is seeing our condition, haan nga physically or financially poor, ibagbaga na di jay, ngayon jay makita tayo condition tayo, our spiritual poverty, our moral bankruptcy apart from the Lord. Yung blessed are those who mourn, that is our contrition, grieving over our sin, our brokenness. Tapno anda itipudpud no nga panagbabawi. Yung last Sunday, blessed are the meek, that is letting our lives be under the control of God. Amen. Mati pa nagsasarono na. Kat actually, dito nga talo, nga agkasarono, preparation to itong pang-apat. Now that we have seen our condition, we are contrite over our past mistakes, we are under the control of God, may kaupat kat God gives us a new cravings, a new appetite. Kat kunana di binasa tayo, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Nung ibig sabihin yan, ginamit ni Lord yung dalawang term for survival. Sino po tinabisin? Bisin talaga. Sino ti mauwaw? Nauwaw. Nauwaw, dagay nauwaw tayo. If you are full, no nabusbusog ka, kino talaga nga, aging ganatangad ti busog mo, kaya ikanda ka iti donut, baka mo awatan, di ba? Baka hindi mo kukunin. Busog na ako eh. Konting galaw ko na lang lalabas na yung kinain ko. But if you are, imagine you're in the desert and there's no food, there's no water for 3 days. Kat awan siguro sa bali nga pampahinotam no saan nga danom, makan. Dahil lang di pampahinotam. Kat inaramid na po Jesus, ginamit niya yung term for hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Hindi siya hungry for food or for water, but being hungry for righteousness. Kat kung natin Biblia, kada ito yung klase ng tao, they shall be satisfied. Amen. You know, the world is so hungry. They are so driven and thirsty for fame, for wealth, for fashion, for food, for comfort. Wala namang problema mga yan. Pero kung hanggang dyan lang yung drive mo or yung desire mo, may problema kapatid. Pag-isabi sa katabi, may problema pag hanggang doon lang. Diba? You know, maraming tao, even at the expense of their soul, even at the expense of their friendship, of their relationship, of their family, gagawin lang ang lahat para may magkapera, para makapanloko, or sumikat. Yung mga iba nga, bilyonaryo na, nagnanakaw pa. Grabe, no? Yung mga bilyonaryo na nagnanakaw pa rin, may mga plunder cases pa rin. Yan yung sinasabi ni Lord sa chapter 6 actually ng Matthew, that the Gentiles seek over these things. Yung fame, yung fashion, yung food, yung wealth. They crave over these things. Pero sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you as well. Yung mga kingdom people na talagang rinedeem ni Apo Isos, if Jesus is really reigning in your heart, dapat meron ka ng ibang cravings. Hindi lang cravings dito sa panlupa. Dapat ang cravings natin, number 1, is the presence of the Lord. Yung cravings natin is the will of God in our lives. Amen. We be hungry, we be thirsty to seek God's presence. We be hungry, we be thirsty to do the will of God in our lives. Amen. Dahil iti kasla nga tumtumbukin na iti sermon tayo. But what does it mean to be hunger and thirst for righteousness? Ala ti talo nga tukad na dito. Umuna, when you say you hunger and thirst for righteousness, at dati desire mo
to see God's rule in the world. Ariga gayam nga adda ko ma iti pudpudno nga justice, there is righteousness, there is fairness, not only to yourself, but also to our land, to our nation. Ilang beses nag-uusap kami ng mga gentlemen about yung corruption, greediness ng bansa natin, yung violence dito sa minamahal natin lupang sinilangan, di ba? Dami kaming kwentuhan, may panggap ditakat. Ti conclusion nila ta kanayon kat ayo kaano nga tamat nga mabalbaliwan iti Pilipinas, di ba? Kaano nga tamat nga adda iti leader tayo nga talaga nga tumakder for righteousness, for justice, for fairness, for equality. Ano kita ti Southeast Asia, talaga nga na behind tayo. Network connection tayo pa lang kat birbirok mo pa lang, di ba? Kumbaga na behind na ang Pilipinas. Kat hangko mga patinggad jay agsinay tayo nga haya kasi kung makano nga ta. Hindi sana nagtatapos doon. We need to participate in the prayer of asking the Lord to heal our land. Amen. Nagpipray ba natin, Lord, pangaasim, may you heal our land. May you guide our leaders. Katong kadi Apo Diyos, iti greediness, iti puspuso da. No, adda pa yung ati pag-asa na gito. Di ba? Grabe naman. Pero pakisabi sa katabi, may pag-asa pa. Kasama to sa prayer ni Jesus Christ. Let your will be done. Let your kingdom come on earth as it is in heaven. Kahit no bilang man saan nga dito'y timeline tayo, dito'y generation tayo nga mapasama. Kung na ni Apostle Paul actually, we are anticipating of the coming Jesus who will establish His earthly kingdom. Sa 2 Peter chapter 3 verse 13, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. O wherein dwelleth righteousness. Kitaan mi, pasangbayan mi nga, adanto kuma, iti baro nga daga, baro nga langit, where righteousness dwells. Amen. So kung iti attitude mo, o kung kulang nga you are a kingdom, kasama ka sa kingdom ni Apo Diyos, dapat ka iti attitude, ti may sa Kristiyano. We work and live for justice and righteousness, nga anticipate tayo matlang. Di pa nagumay ito na Apo Jesus, when He will establish His earthly kingdom. Tadita di bagbaga ti Biblia nga hunger and thirst for righteousness. May desire tayo to see God's rule in our home, in our community, in our nation. Amen. May kadua, kaya tayo nakagbayag, pagbait lang mo ito pa nag-sermon ko. What does it mean when we say, you hunger and thirst for righteousness? Ang ibig sabihin yan, meron tayong desire to live right before God. Pakitanong sa katabi, may desire ka bang ganon? May desire ba tayong to live right before God? Isangwanan ni Apo Diyos. To live right before God, kahit hindi ito yung kasla kaya kung sa tagbaliw surprise lang. Kasla kiskisayak sa basit, iti ginalaslas ko Hindi siya ganon. Hindi yung kiskisayak sa basit, ito yung addiction ko With that kind of attitude, you will never be satisfied. A desire to live right before God is this: Lord, I need you. Pangaasim, tulungan nak, balbaliwan nak. Amen. I want to live right with you. I don't want to lose my wife. I don't want to lose my children. I don't want my family to be destroyed. Remove this thing. Karon ba kayo desperation niya kasayan? Ikatong Apo Diyos, ito yung addiction ko. Ikatong na ito yung madi nga ugali. Remove my pride. Remove my greediness. I want to live a holy life. I want to live in righteousness. Talaga ang ay papatiman, alang ay bagbaga. At kung natin Biblia, if you have that kind of hunger and thirst and longingness, you will be satisfied. Amen. Katulad ng prodigal son, he wants to make things right with his father. Kadimanan so natin state of desperation. Pag makanso natin, kanan dagiti baboy kada ako.
pagkain ng mga baboy. Kat na busy-busy, na uwa-uwaw, but one day naka-realize, kat kuna na babalik ako sa aking tatay. Mas maganda ang buhay ko doon. That is a desire to live right before the Lord. Makitang digijay mang basol nga mang parparigat king ka. Yung mga kahinaan na talagang it's pulling you down. And you say, enough is enough. I want to please my Father in heaven. Amen. Kung dati kasta nga desire tayo, the Lord will fill our spirit. If you are battling with addiction, hanggang mabalin dyan surface kaya't kung saan. Hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari yon. Kahit kung saan baloy basit, hindi mangyayari yon. You have to have a hunger and thirst for righteousness. At ang ibig sabihin niyan, you desire to live right before God. Amen. May katalo kat iso ti maudi. Bagam takabay mo maudin. Maudin. To hunger and thirst for righteousness get a desire to be right with God. Yung sikamot kiniapo Diyos. A desire to be right with God. Dahil actually iti original, when put nung konteksto na, yung statement ni Lord na blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Ito yung talagang tinutumbok niya. It is a desire, a longingness of our soul to be right with God. May ti kadakkelan nga kasapulan iti tao kathaan nga kwarta, although kasapulan ti kwarta. The greatest and first need and hunger of men, of every guilty soul, is to be right, to be reconciled back to God. Dahil actually iti kasapulan ti amin nga tao halang nga food and water. Ti talagang ang kasapulan ti tao is for you and me to be reconciled back to God. May subli tayo kini Apo Diyos. Tako na iti Biblia, imadayo tayo. Kat awan iti righteous. Imbaga ti Biblia, there's no righteous. No, not even one. Grabe, yung verdict niya. Romans chapter 3 verse 10, yun ang sinasabi diyan. No one is righteous. Basahin nga natin lahat. As it is written, there is none righteous. No, not one. Wala ni isa ang matuwid sa harapan ng Diyos. Yan din ang sinasabi sa Romans chapter 3 verse 23 na tayong lahat ay nagkasala. For all have sinned and have fallen short of the glory of God. Kat amin tayo umaasa lang sa grasya ng Diyos. Amen. Mo yun no verdict ko no hatulan da tayo kuma ni Apo Diyos kat iti maikabil ti kitong tayo kat guilty. Maikabil ti kitong titunggal may sa guilty. Kasi nga sabi ng Biblia, we all have sinned and fallen short in the glory of God. Kat no guilty, iti sumaruno dita akat ada iti hatol. There's judgment. Kat alam nyo ba, no amount of good works, no amount of religious acts or morality can make us right and acceptable before God. Kung sa tingin mo, kaya mong iligtas ang iyong sarili, nagkakamali ka. Kasi ang makakaligtas lang sa atin, ang righteousness na ito ay regalo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. We cannot own this righteousness, yung being right with God. Pwede yung you become right with your wife, with your husband, okay yon. But yung estado mo, yung spiritual condition mo sa harapan ng Diyos, walang ibang makakapagligtas sa'yo, kundi si Jesucristo lang din. God, ito yung longingness, ito yung hunger, ti kararwa tayo, masatisfy lang. Actually, Jesus Christ is the fulfillment of Matthew chapter 5 verse 6. Paanong fulfillment ng Matthew 5 verse 6? Binasa ko John chapter 6 verse 35. Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. He who hunger, let him come. Tanto mabisinan. Saan tayo man? John 6:35. May yung parallel verse na rito.
Basahan tayo aming kunana. Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Nakita nyo? It is Christ. The fulfillment of this hunger and thirst ay siya sa Kristo. Walang iba. Meron kaming song ng mga gentlemen, di lang kasi natulog kagabi eh. Wala kayo. Only Jesus can satisfy your soul. Only Him can really give you joy, give you peace, give you life. Birubirukan tayo, dissatisfaction from money, from fame, from comfort, from entertainment. But you know what? There's a hole inside the heart of every human. Merong malaking butas dyan na ang makakasatisfy lang ay si Hesus Kristo. Kaya kung wala sa'yo si Hesus Kristo, sigurado ako na nagtaw-tawa-taw ka. Sigurado ako na the direction, the purpose ti biyag mo, get scattered. Kasi hanggat wala si Hesus Kristo sa buhay ng isang tao who will satisfy our thirst and hunger, you will drift away. Magdidrift ka nga eh. Kung conformity, turturuan tayo. Kung magyaman tayo, tanam mo tayo ni Apo Jesus. Amen! Gyaman tayo, tanam mo tayo suna, inamot tayo suna, tipuso tayo, kitata, mapantay yung ba, ibagbaga, AJ, BGMP, nga masapol yung matlang ni Apo Jesus. Because they too are children of Abraham. They too are children of God. Yung mga friends natin, they too are children of God. We need to tell them that what you need actually, bro, is the saving power, saving grace of Jesus. Amen. Para sa may baga ka lagi friends na dito. Iti kasapulam talaga, bro, sis, kahit masapol tayo ni Apo Jesus. If Jesus Christ is the one who will satisfy our hunger, who will fill our emptiness and di kina pag-uuwawan ti tao, ay gat masapol lang at ibaga tayo suna. Amen. Kaya when we come before the Lord and seek Him with all our hearts, hindi KJ si Lord. Nuti may isang tao ko talaga nga birukan na ni Apo Jesus. Sabi ng Biblia, hindi niya hanang pabainan. Katulad ng nagpray sa likod na makasalanan, na Pharisee na sa harap. Kung makasalanan, nasa likod, dandanugan natin puso na. He cannot even lift up his head to heaven kasi mababayin ito na kinayapo Diyos. Ngam di bagbaga na, Father, Lord, forgive me, I am a sinner. Di lang di bagbaga na, I am a sinner. Yat kung na niya po Diyos na ito yung tao, he went home satisfied. No, di may isang tao ka really, you would really hunger, mabising ka, mauwaw ka, you desire the presence of Jesus Christ in your life, you will be satisfied. Amen. Kad dayto nga righteousness, itad ni Apo Diyos kada tayo. Naggapulang kini Apo Diyos. Kat mapasamak dita the moment we accept the Lord and believe Him with all our hearts. Kat katulad ng uhaw na uhaw at taong gutom na gutom, desperately seeks for food and water, God's people should also passionately seek God's righteousness in their lives. Hindi lang din ito one time na tapos na. Hindi, we continue to seek and desire the presence of the Lord in our lives. Amen. Kaya naadal tayo to hunger and thirst for righteousness, that is a desire, a longingness to see God's rule in our home, in our places, in our nation, a desire to live right before God, and a desire to live right with God. Kaya no, iti Espiritu Santo, umay iti puso, iti may nga tao, sa totoo lang, nagkakaroon ng kanya, nagkakaroon ng hunger yan. I remember ni Brother Darwin, hindi talaga nga nariknana iti presensya ni Apo Diyos, karatex kanyak. Kasto gayang ti bagbaga na dito nga verse. Wala na. Palagi niyang nagbasbas-basa ti Biblia. Kasi merong hunger eh. Merong thirst. If the Holy Spirit is really in you, makitang dito nga, oh, ada nga iti sa bali.
Same is true with me when I was 4th year high school. Talo-talo nga Biblia, iti adadya sa angok. Kayat ko talaga nga maamon ti kinapudno. Nadi sermon ni tata ko, ang kumunag, paysudet kung kuna kini eh. Natsakman, di mismo nga mga adal. So, grabe di desire, grabe di longingness. Iti mayat, aging gana tatta. Imagine mo yon, 4th year high school, I've been searching for the truth. At the longingness, at the desire, at the hunger. Ikararag ko dito HCIM that we have that kind of hunger and thirst for righteousness. Amen. Hindi lang tayo hungry and thirsty to become successful, to finish our panag-eskwela. Diba? Halang kung magpatinggay jay iti drive tayo, uno jay desire tayo, nang runa ko jay desire tayo to live right before God, a desire to be right with God, and find His presence in our lives. Amen. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Ay, dayaw tiya po. Tuwatang nga tumaktar tayo amin kakabsat.